Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakarating sina Luffy at Law sa tuktok ng kastilyo upang harapin si Doflamingo. Tanong niya agad, bakit ka pumunta dito? Sabi ni Luffy, nandito kami para talunin ka. Biglang nasaksihan ni Luffy ang walang awa niyang pagpapahirap kay Bellamy sa kabila ng pagiging subordinate nito. Agad nitong ikinagalit si Luffy at sinipa niya ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginamit ni Doflamingo si Bellamy para harangan ang pag-atake para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang clone na gawa sa string upang salakayin si Law. Nang haharapin na ni Luffy si Doflamingo, agad niyang kinontrol si Bellamy para pigilan siya. Sa sandaling iyon, sinabi ni Law kay Luffy na patumbahin si Bellamy, ngunit agad na tumanggi si Luffy, siya ay aking kaibigan. Sinabi ni Doflamingo, ang mga mahihina ay hindi pumili ng kanilang sariling kamatayan, na ikinagalit ni Luffy kay Law. Ngayon ay agad ko siyang talunin, na ikinagulat ni Law dahil ang planong ito ay sinadya upang maging isang huling minutong paraan. Kaya't agad na bumaling si Luffy para salakayin si Law, na iniisip nilang si Luffy ay nabaliw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakipagpalitan ng pwesto si Law kay Doflamingo, kaya agad siyang tinamaan ng isang malakas na maapoy na kamao mula kay Luffy. Habang inaalagaan ni Law ang matangos na ilong na ito, agad niya itong pinaghiwa-hiwa na hindi na may dikit. Ngunit nanatiling walang kwenta ito kay Doflamingo, kaya gumawa siya ng clone para labanan si Luffy. Samantala, kinilala ni Admiral Fujitora na hindi ang Navy ang makakaligtas sa kaharian na ito, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Luffy. Sa oras na ito, nakikipaglaban si Luffy laban kay Doflamingo. Pinaputukan niya si Luffy ng mga string. Samantala, inakala ni Treble na muli niyang naikabit ang kanyang katawan, ngunit nagulat siya nang makitang muli siyang nagkahiwalay. Nang tatapusin na ni Law si Treble, agad na hinarang ni Doflamingo si Law at agad niyang inatake si Law na nagpabagsak sa kanya. Nang sumugod si Luffy ay tinapon siya ng isang sinipa niya. Ipinagpatuloy niya ang pagtali sa mga braso ni Luffy at hinagis ito kay Bellamy, pagkatapos ay kinontrol niya si Bellamy upang salakayin si Luffy. Sa sandaling ito, inihayag ni Doflamingo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ang Celestial Dragon. Nagulat ito pareho kay Luffy at Law, ngunit itinulak siya sa landas upang maging isang pirata, dahil ngayon ay tinalikuran na ng kanyang ama ang pagiging isang Celestial Dragon Exchange para sa isang mapayapang normal na buhay. Kaya pinatay niya ang sarili niyang ama gamit ang sarili niyang mga kamay, at ngayon ang layunin niya ay wasakin ang mundong ito. Habang ang mga tao ng buong kaharian ay kinokontrol ni Doflamingo, na naging sanhi ng kanilang pag-atake sa isa't isa. Sa sandaling ito ay patuloy siyang walang tigil sa pag-atake kay Luffy, ngunit ang mga braso ni Luffy ay nakagapos pa rin at hindi makawala, kaya ginamit ni Luffy ang kanyang mga paa upang harangan ang kanyang mga pag-atake. Sa hindi inaasahan, muling lumitaw ang clone ni Doflamingo sa likuran niya. Agad niyang sinipa si Luffy pababa para paghiwalayin sina Luffy at Law. Sa puntong ito, tanging si Law ang natitira sa itaas. Ipinahayag ni Doflamingo kay Law ang kanyang nais. Lumalabas na ang layunin niya ay kunin ang OP-OP Devil Fruit ni Law, dahil ang tunay na kakayahan ng Devil Fruit na ito ay makapagbibigay daan sa kanya na kontrolin ang mga kayamanan ng Holy Land Maryjoys. At ito ay isang Supreme Devil Fruit na maaaring magbigay ng immortalidad sa mga tao. Kaya't ipinagpatuloy ni Doflamingo ang pag-atake kay Law upang mabawi ang OP-OP Devil Fruit. Si Law ay nakikipaglaban ngayon kay Doflamingo sa kanyang sarili. Sa kabila ng patuloy na pag-atake ni Law, ngunit ang lahat na ito ay nakaharang sa kanya gamit ang kanyang 5 kulay na string. Lumalabas na ang pangunahing layunin ni Law ay ang paghihiganti para kay Corazon, at si Corazon ay nakababatang kapatid din ni Doflamingo, na pinatay ng sariling mga kamay ni Doflamingo. Muli niyang inilabas ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit. Sa panig ni Luffy, sinisikap niyang tulungan si Bellamy na makawala sa kanyang kontrol. Nang aatake na sana si Luffy, ginamit niya agad si Bellamy bilang panangga. Sa puntong ito, tinanong ni Law si Doflamingo. Ano sa palagay mo ang D sa pangalan ni Luffy? Dahil alam ni Law na siya ay isang Celestial Dragon at takot na takot sa mga may inisyal na D sa kanilang mga pangalan. Biglang isiniwalat ni Law na ang kanyang sariling pangalan ay naglalaman din ng D. Samantala, sinuntok ni Luffy ang clone ni Doflamingo sa dingding, ngunit patuloy niyang ginamit si Bellamy upang hadlangan siya, na ikinagalit ni Luffy. Sa panig ni Kaido, kinakalaban niya si Diamante, isang mataas na opisyal. Sa puntong ito, ginamit na ni Diamante ang kanyang Devil Fruit, ginawang malambot ang lupa na parang bandila.
Habang si Zoro ay nakikipaglaban kay Pika, sinusubukan ni Sabo na iligtas ang mga mamamayan ng kaharian. At si Doflamingo, nang malaman na may D sa pangalan ni Lo, ay nagalit at nagpatuloy sa pag-atake sa kanya ng walang humpay. Sinamantala ang pagkakataong ito, agad na nag-counter-attack si Lo, dahilan para masugatan si Doflamingo. Ngunit para sa kanya ay parang wala pa rin itong epekto. Kaya't si Lo ay nagpatuloy na muling ilabas ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit. Agad na nag-teleport si Lo upang salakayin siya, ngunit nagawang harangin ni Doflamingo at sinipa siya sa lupa. Akala niya natalo niya si Lo. Nakapagtataka, agad na sumulpot si Lo sa kanyang likuran. Pinutol ni Lo ang isang piraso ng kastilyo at inihagis ito ng diretso kay Doflamingo, kaya ginamit niya ang kanyang string net para harangan ito. Gaano man ang patuloy na pag-atake ni Lo, ni isang buhok sa kilikili ay hindi niya magawang malaglag sa kanya. Sa panig ni Luffy, hindi pa rin niya alam kung paano pakakawalan si Bellamy, kaya kailangan munang hulihin siya ni Luffy, ngunit agad siyang hinarang ni Doflamingo. Sa panig ni Zoro, nakikipaglaban pa rin siya sa taong batong si Pika. Akala niya ay natalo niya si Zoro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hiniwa siya sa maraming piraso ni Zoro. Sa puntong ito ay nakapasok na siya sa kastilyo. Nag-transform pa si Pika sa isang mas malaking anyo para ipagpatuloy ang kanyang pag-atake kay Zoro. Habang si Lo ay binihag ni Doflamingo, hinila niya ang mga tali sa kanyang binti at diretsyong bumulusok sa lupa. Pinutol ni Doflamingo ang isa sa mga braso ni Lo, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Si Luffy naman ay nag-activate ng Gear 2. Mabilis siyang nag-teleport sa harap ng clone, naghatid ng isang maapoy na suntok dito. Nang tatapusin na ni Doflamingo si Lo, katulad ng kung paano niya pinatay ang sarili niyang kapatid. Sa puntong ito ay natalo ni Luffy ang clone, nagulat siya at napagtanto niya, minamaliit kita, Straw Hat. Naramdaman ni Doflamingo na sapat na ang kanyang nilalaro, kaya binitawan ni Doflamingo si Bellamy at sinipa siya mula sa kanyang crew. Lumalabas na noong nakaraan, labis na hinangaan ni Bellamy si Doflamingo, kaya gusto ni Bellamy na sumali sa kanyang pirates crew. Sa sandaling ito, naalala niya ang unang pagkikita nila ni Luffy. Sa kabila ng pagkatalo kay Luffy at palaging tinuturing na karibal niya si Luffy, ngunit tinuturing ni Luffy na kaibigan pa rin niya si Bellamy. Biglang gustong hamunin ni Bellamy si Luffy. Kahit pagod na pagod ay sinubukan pa rin niyang gamitin ang kanyang espesyal na pamamaraan. Sa kabilang banda, ang iba ay nakikibahagi pa rin sa isang matinding labanan. Ang higanti ay patuloy na iniipit sa lupa ng matabang lalaki. Akala niya ay natalo niya na siya, kaya sinimulan niyang puntiryahin si Zoro. Ngunit naalala ni Hajerdin si Luffy at nais niyang gantihan si Usopp sa pagligtas sa kanya, kaya determinado siyang manalo. Nang gagamitin na ni Machvis ang kanyang 1,000 toneladang timbang para durugin si Zoro, hindi inaasahang tumayo si Hajerdin, kaya agad na inilipat ni Machvis ang kanyang pag-atake patungo sa kanya. Noon ginamit ni Hajerdin ang lahat ng kanyang lakas para harangin ang malakas na atake ni Machvis. Nagresulta ito sa pagkabali ng mga buto ni Hajerdin, kaya nagpatuloy si Machvis sa pagtaas ng timbang hanggang 10,000 tonelada, ngunit hindi pa rin sumuko si Hajerdin. Naghagis siya ng suntok na nagpalipad kay Machvis sa kulungan ng ibon ni Doflamingo. Sa huli, siya ay nanalo. Habang si Zoro ay patuloy na nakikipaglaban kay Pika, kaya siya ay nagpatuloy sa pag-atake sa mukha ni Pika. Ngunit patuloy na naglalaslas si Zoro nang hindi natamaan ang kanyang tunay na katawan, dahil patuloy itong umiiwas. Kaya nagmungkahi si Belo na magpatulong siya sa kanya. May teknik pala siya na mapipilitang magpakita si Pika, pero sabi ni Zoro, ako ang tatalo sa kanya. Bigla niyang sinugod silang dalawa. Sa panig ni Kairos, kinakalaban niya si Diamante. Siya pala ang pumatay sa asawa ni Kairos, kaya determinado si Kairos na talunin ang walang awa na individual na ito. Sa hindi inaasahan, maaari niyang gawing bakal ang kanyang mga damit para harangan ang mga pag-atake ni Kairos. Bigla niyang tinutukan si Rebecca kaya sinugod niya ito para harangin. Napagtanto na ang walang awa na lalaking ito ay patuloy na pinupuntirya ang kanyang anak, kaya determinado si Kairos na protektahan siya. Sa panig ni Bellamy, gusto niyang hamunin si Luffy na protektahan ang kanyang huling bakas ng pagmamalaki. Ngunit walang dahilan si Luffy para labanan siya, na nagpaalala kay Bellamy kung paano noong nakaraan, kahit na binugbog o pinahiya si Luffy, hindi siya nanlaban. Kaya agad sumugod si Bellamy para suntukin si Luffy sa tiyan. Samantala, patuloy na pinahihirapan ni Doflamingo si Lo mula sa itaas. Nawalan man siya ng isang braso, hindi siya sumuko at patuloy na umaatake sa kanya.
Sinamantala ang sandaling hindi pinapansin ni Doflamingo, ginamitan siya ni Lo ng electroshock. Ngunit sa kanyang pagtataka, si Doflamingo ay nanatiling hindi nabigla at muling natalo siya. Sa puntong ito, tumanggi pa rin si Luffy na labanan si Bellamy. Sa kabilang banda, si Gladius ay naghahanda na para magpasabog at pasabugin ang lahat, na naging dahilan upang si Cavendish ay nag-aatubili na humiling na pumasok sa loob ng harang ni Bartolomeo. Gayunpaman, kung bubuksan niya ang harang, malalagay sa panganib si Robin, kaya mariin siyang tumanggi na buksan ito. Kaya agad na gumawa ng pagsabog si Gladius na nagpabuga ng lahat. Inakala ni Gladius na napabagsak niya si Cavendish. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawang payagan ni Bartolomeo si Cavendish na pumasok sa loob. Habang si Robin naman ay pilit na tumakbo sa abot ng kanyang makakaya patungo kay Rebecca, kaya't agad na pinagpatuloy ni Gladius ang pag-atake sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, nakontrol ni Bartolomeo ang hadlang upang protektahan si Robin. Habang aatake na sana si Cavendish kay Gladius, sa halip ay hinabol siya ng harang ni Bartolomeo. Naging dahilan ito ng mabilis na pagtakas ng dalawa. Pagdating pa lang ni Dellinger ay agad siyang inatake ng pangalawang personalidad ni Cavendish. Habang hindi pa rin niya naiintindihan ang nangyayari, patuloy pa rin siyang pinaglaslas ni Cavendish sa hindi kapani-paniwalang bilis. Maging si Bartolomeo ay hindi alam kung sino ang taong ito. Lumalabas, sa tuwing matutulog si Cavendish, ang kanyang pangalawang personalidad ay lilitaw sa hindi kapani-paniwalang bilis, na ikinatakot ni Bartolomeo. Ngunit sa kabutihang palad, hindi magawang masira ni Cavendish ang kanyang hadlang. Biglang napansin nilang dalawa ang isang butas sa itaas kaya agad itong tinakpan ni Bartolomeo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalipat ang atensyon niya kay Robin. Tumakbo siya patungo sa kanya sa hindi kapaniwalang bilis. Sa kabutihang palad, nagawa niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para mahuli siya sa oras. Sa pagkakita kay Robin na mukhang hindi kapani-paniwalang cool, dahil dito ay lalo siyang hinangaan ni Bartolomeo. Sa puntong ito, nagsimula ng kumalma si Cavendish. Si Hakuba pala ang pangalawa niyang personalidad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang magtalo ang dalawa. Naglalaban sila para kontrolin ang katawan, at biglang pinalaki ni Gladius ang pader na kinatatayuan ni Robin. Napagtanto ni Bartolomeo na si Robin ang pinupuntiryan niya, kaya agad na sumugod si Bartolomeo para salakayin siya. Kaya tinihain ni Gladius ang isang bungkos ng kanyang buhok upang salakayin din siya. Bigla niyang pinalobo ang sariling katawan. Binago niya ang kanyang sarili sa isang bomba. Kung hindi siya mapipigilan ni Bartolomeo sa oras, mapapahamak si Robin. Kaya't sumugod si Bartolomeo upang lumikha ng isang hadlang upang protektahan silang dalawa. Lumalabas na handa niyang isakripisyo ang sarili para protektahan si Robin. Akala niya ay natalo niya si Gladius. Nakakagulat na buhay pa siya, kalbo lang ang ulo gaya ni Saitama. Dahil hindi pa lubusang natalo ni Bartolomeo si Gladius, aktibo pa rin ang kanyang explosive power. Sa puntong ito, si Cavendish ay kinokontrol pa rin ni Hakuba para sa bahagi ng kanyang katawan, ngunit sinabi niya, bitawan mo ako at ililigtas ko siya. Nag-iwan ito kay Robin sa isang dilema, hindi alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay inactivate ni Gladius ang kanyang mga kapangyarihan, na naging sanhi ng mga ito upang sumabog. Habang si Bartolomeo ay patuloy na iniisip na si Robin ay namatay, sa kanyang sorpresa, siya ay nailigtas ni Cavendish, ngunit gusto pa rin ni Hakuba na patayin si Robin. Sa kabutihang palad, nabawi ni Cavendish ang kanyang katawan at nawalan ng malay. Sa puntong ito, sinisi ni Bartolomeo ang kanyang sarili sa paglalagay kay Robin sa panganib, at naalala niya ang unang pagkakataon na nakita niya si Luffy sa execution platform. Kahit na humarap sa execution, natatawa pa rin siya. Mula sa sandaling iyon, palagi niyang hinahangaan si Luffy, kaya nagsanay siya araw-araw gamit ang mga diskarte ni Luffy na goma-goma. Sa huli, nakasama rin ni Bartolomeo si Luffy sa islang ito. Sa sandaling ito, napagpasyahan niyang gamitin ang pamamaraan na dati niyang ginagawa. Si Bartolomeo ay sumugod gamit ang isang teknik na katulad ng pistol ni Luffy, at nagawa niyang talunin si Gladius. Habang sinasalakay ni Diamante si Rebecca, mabuti na lang at dumating si Robin sa oras para pigilan siya. Sabi niya, paprotektahan ko si Rebecca. Maaari kang lumaban-laban sa kanya ng may kumpiyansa, na naging dahilan upang matrigger si Diamante. Ayaw pa rin kalabanin ni Luffy si Bellamy, kaya ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Luffy para pilitin si Luffy na lumaban sa kanya. Habang nakikipaglaban si Frankie kay Senyor,
Ang bawat isa ay naghahampas ng isang beses sa kanilang kalaban. Nakikita nila ito bilang labanan ng dalawang lalaki. Biglang nahuli ni Senyor si Frankie at itinapon sa lupa, ngunit kaya pa niyang tumayo at magpatuloy. Kaya agad na ginamit ni Senyor ang kanyang kakayahan sa paglangoy para diretsyong singilin si Frankie, kahit na inilunsad siya sa langit. Nais pala niyang patumbahin si Frankie sa isang malakas na pagbagsak. Inakala ni Senyor na natalo niya si Frankie sa pag-atakeng iyon. Nang tumalikod siya para maglakad palayo, nakapagtataka, nagkamalay si Frankie. Kaya ito na ang turn ni Frankie na bumangon at bumawi kay Senyor. Napagtanto ni Senyor na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Sa sandaling ito ay naalala niya ang kanyang namatay na asawa. Napakagwapo pala niya noon, pero nagkataon na may nakilala siyang babae. Pareho silang nagsimulang mag-date. Sinabi niya sa kanya na hindi siya mahilig sa mga pirata, kaya kinailangan ni Senyor na ilihim sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan bilang pirata. Maya-maya ay nagpakasal sila at nagkaroon ng anak. Habang wala si Senyor at nasa isang misyon, nagkasakit ang kanilang anak at pumanaw. Sa pagkakataong ito nadiskubre ng kanyang asawa ang panloloko ni Senyor, kaya't umalis ito sa galit. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon siya ng isang aksidente na iniwan siya sa isang hindi aktibo na estado, na nagdulot ng labis na pagkakasala ni Senyor sa kanyang mga kasinungalingan. Dahil dito, araw-araw siyang bumibisita sa ospital para kausapin ang kanyang asawa, umaasang may tugon mula rito. Isang araw, habang nakasuot siya ng pambata, ngumiti ang asawa ni Senyor. Mula noon, nagpasya siyang magsuot ng damit pambata sa kabila ng pangungot siya ng iba. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang ngiti sa mukha ng kanyang asawa. Sa huli, natalo si Senyor ni Frankie. Gayunpaman, malaki ang paggalang ni Frankie sa kanya dahil siya ay isang taos-puso at tunay na tao. Kaya't na-control ni Frankie ang pabrika na gumagawa ng Smile Devil Fruits, at kasama ang mga dwarf ay sinira nila ito. Ngunit sa puntong ito ay naabot na rin ni Frankie ang kanyang limitasyon habang si Kairos ay patuloy na inaatake ni Diamante. Ngunit nang umatake siya, walang kahirap-hirap na umiwas si Diamante. Nawalan pala ng isang paa si Kairos kaya nahihirapang mapanatili ang balanse. Bigla siyang nagpatuloy sa paghagis ng mga piraso ng papel sa hangin at ginawa itong mga bolang bakal na nakatutok sa kanila. Kaya't agad na nagbunot si Robin ng mga sunflower para harangin, habang si Kairos naman ay kailangang gamitin ang kanyang espada para ilihis ang mga bolang bakal. Nang makita ito, hindi naging madali ang masungit na lalaki na ito na agad na binaril si Kairos sa binti, na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa at inatake ng mga iron ball. Sinabi pa niya na pinatay ng baril na ito ang asawa ni Kairos, na labis na ikinagalit ni Rebecca. Biglang tumayo si Kairos na ikinagulat niya. Hindi pinansin ni Kairos ang mga umuulan na iron ball at agad siyang sumugod sa pag-atake kay Diamante, dahilan para magtaka siya kung bakit walang epekto kay Kairos ang kanyang 1000 death rain. Ito pala ay ang pagsisisi sa hindi pagprotekta sa kanyang asawa, upang bigyan ng higit na kapangyarihan si Kairos na determinadong maghiganti at protektahan ang kanyang anak na babae. Sa puntong ito, patuloy na walang humpay ang pag-atake ni Kairos sa kanya, ngunit biglang naabot niya ang kanyang limitasyon at bumagsak. Sumugod si Diamante para tapusin si Kairos. Nakapagtataka, sinubukan niyang tumayo muli at si Kairos ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa kanya, ngunit may tiwala pa rin siya sa kanyang hardening ability. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa ni Kairos na mabali ang kanyang espada at talunin si Diamante, na labis na ikinatuwa ni Rebecca dahil sa wakas ay naipaghiganti na nila ang kanyang ina. Gayunpaman, nasugatan din si Robin habang pinoprotektahan si Rebecca. Sa panig ni Zoro, nakikipaglaban pa rin siya kay Pika. Sa sandaling ito, sumanib si Pika sa isang bundok, na umusbong ng matatalim na spike upang salakayin si Rebecca. Nakita ni Pika na natalo si Diamante, kaya ibinaling niya ang atensyon kay Kairos at Rebecca. Sa side ni Luffy, pinipilit pa rin siya ni Bellamy, patuloy ang pag-atake niya kay Luffy. Si Kairos naman ay wala ng lakas para ipagpatuloy ang laban. Para naman kay Zoro, nakaramdam siya ng inis. Iniisip niya kung saan napunta ang lalaking iyon habang nasa kalagitnaan siya ng laban. Samantala, sinasalakay ni Pika ang mga kaalyado ni Luffy. Nang mamataan siya ay agad siyang hinarang ni Zoro. Biglang nag-transform si Pika sa isang napakalaking higanteng bato na naging dahilan ng pagkatakot ng lahat sa ngayon. Lumalabas na ang target niya ay alisin si King Rico para tulungan si Doflamingo na maging nag-iisang hari ng kaharian na ito. Habang si Zoro naman ay kailangang tumakbo ng mabilis para pigilan siya.
Sa puntong ito, habang naglalakad siya ay sinisira niya ang lahat. Napagtanto ni Zoro na siya ay napakalayo, at sa pagkakataong iyon ay hindi siya aabot sa oras upang iligtas sila. Sa kabila ng pagtatangka ng Navy upang siya ay huminto, hindi nila napigilan si Pika na umabante kaya nataranta ang grupo ni Usopp. Sa sandaling ito, tapos nang uminit si King Belo, naghahanda siyang ilabas ang kanyang ultimate move, ang King Punch. Ngunit dumating si Zoro at sinabi, kung hindi niya matamaan ang kanyang aktwal na katawan, hindi niya magagawang talunin si Pika. Napagtanto nila na wala na silang maraming oras, kaya mabilis na gumawa ng plano si Zoro at sinabing, bigyan mo ako ng 2 minuto. Samantala, si Pika ay nagiging mapanganib na papalapit kay Haring Rico, na iniiwan si Usopp sa isang estado ng matinding takot. Sa sandaling ito, nagsimulang itaas ni Pika ang kanyang napakalaking kamao, naghahanda na durugin ang lahat. Samantala, handa na rin si Zoro. Hinawakan ni Orlambos si Zoro, handa siyang ihagis. Biglang tumalikod ang lahat ng mamamayan para protektahan si Haring Rico. Desidido silang harapin ang buhay at kamatayan kasama ang kanilang hari, kaya nagpasya si Pika na harapin silang lahat. Mabilis na itinapon ni Orlambos si Zoro sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa sandaling ito, sinimulan ni Zoro na ipasok ang Haki sa kanyang 3 espada. Lumalabas na gagamit siya ng bagong teknik. Sa isang hampas, pinutol niya sa kalahati ang higanteng bato, na ikinamangha ng lahat. Ipinagpatuloy ni Zoro ang kanyang pag-atake, hinati si Pika sa kalahati upang mahanap ang kanyang tunay na pagkatao. Agad namang napagtanto ni Zoro na nagtatago siya sa loob ng braso, kaya patuloy niyang hiniwa ang braso ng higanteng bato. Sa wakas, nagpakita nga si Pika at nagsalita sa isang nakakatawang boses. Pagkatapos ay nagpasya siyang gumamit ng full-body armament Haki upang humarap sa isang matinding labanan kay Zoro. Sa sandaling ito, naalala ni Zoro ang kanyang nakaraang pagkatalo laban kay Mihawk, noong ginamit ang diskarteng estilo ng 3 espada. Nangako siyang hindi na muling magpapatalo, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang ultimate technique, ang 3,000 Worlds. Samantala, nanatiling tiwala si Pika sa kanyang Haki. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natalo siya sa isang welga ni Zoro, na ikinagulat ng lahat sa oras na iyon. Gayunpaman, ang mga basag na piraso ni Pika ay patuloy na bumagsak patungo sa grupo ni Usopp. Sa kabutihang palad, natapos na ni Belo ang kanyang paghahanda at naghatid ng isang malakas na suntok na nagpalipad sa higanteng bato. Sa huli, nagwagi si Zoro. Sa sandaling ito, naalala ni Zoro noong sinabi sa kanya ni Mihawk noon, na kung makokontrol niya ang Haki, maaari niyang gawing itim na talim ang kanyang mga espada. Sa panig ni Fujitora, ginamit niya ang gravity upang pigilan ang mga bumabagsak na bato na makapinsala sa mga mamamayan. Sa puntong ito, napagtanto ng lahat ng mga gladiator ang napakalaking lakas ni Zoro. Buti na lang at hindi siya nakasali sa arena battles. Sa panig naman ni Luffy, tumanggi pa rin siyang labanan si Bellamy, kaya patuloy pa rin ang pag-atake ni Bellamy sa kanya. Hindi maintindihan ni Luffy kung bakit iniwan ni Doflamingo si Bellamy, pero gusto pa rin niyang isakripisyo ang sarili para sa kanya. Lumalabas na gusto pala ni Bellamy na talunin siya ni Luffy dahil ito na ang huling pagmamalaki niya. Noong nakaraang beses, matapos talunin ni Luffy si Bellamy sa isang suntok lang, sinimulan na niyang sundan si Luffy at tumaas ang kanyang bounty. Habang nagagalit si Luffy sa ginawa ni Doflamingo sa kanyang mga kasamahan sa crew, gumawa siya ng desisyon. Habang si Bellamy ay sumusugod sa kanya, agad naman siyang na-knockout ni Luffy sa isang suntok, tulad ng huling beses na natalo siya ni Luffy. Sa pagkakataong ito ay determinado si Luffy na talunin si Doflamingo sa lahat ng paraan. Samantala, sa itaas, natalo na ni Doflamingo si Lo. Sinabi niya na ang Devil Fruit ay talagang pag-aari niya mula pa noong una, at si Lo ay nagkaroon lamang nito dahil kay Corazon. Kaya hiniling ni Doflamingo na gamitin ni Lo ang sukdulang kapangyarihan ng OPOP Fruit para magsagawa ng operasyon para gawin siyang immortal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si Lo, kaya naisip ni Doflamingo na napakadali ng lahat. Nakapagtataka, sinabi ni Lo, kung kaya mong buhayin si Corazon ay tutulungan kitang maging immortal. At sinabi ni Lo na siguradong matatalo siya ni Luffy, na ikinagalit ni Doflamingo. Patuloy niyang binaril si Lo hanggang sa naubusan siya ng bala. Sa pag-aakalang patay na si Lo, sa ganitong paraan maaari niyang makuha ang OPOP Devil Fruit. Sa puntong ito si Doflamingo ay nababato sa laro, kaya nagpasya siyang paliitin ang birdcage. Biglang dumating si Luffy,
kaya gumamit siya ng Gear 3 para diretsyong sumuntok kay Doflamingo. Gumawa siya ng string net para harangan ang pag-atake ni Luffy. Pagkatapos ay pumalit si Luffy sa kanyang rapid-fire fisticuffs, ngunit hindi pa rin siya natamaan. Buti na lang at naiwasan ni Luffy ang kanyang string net. Biglang nakita ni Luffy na may dugo sa paligid ni Lo. Lumapit si Doflamingo at sinabing patay na si Lo. Dahil dito ay nagalit si Luffy at sinumpa niya si Doflamingo sa walang tigil na pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginaya ni Luffy ang spring-like technique ni Bellamy, pagkatapos ay naghatid ng malakas na suntok kay Doflamingo. Ngunit nagawa niyang harangan ito at masuntok si Luffy na pinalipad. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat na ang birdcage ni Doflamingo ay lumiliit, pinuputol ang lahat ng dinadaanan nito, na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat at nagmamadaling bumalik sa loob. Kaya ipinaalam ni Doflamingo kay Luffy ang tungkol dito. Kung hindi mo ako matatalo sa loob ng 1 oras, lahat ay mamamatay. Pinaplano pala ni Doflamingo na puksain ang kaharian upang mailibing ang lahat ng kanyang mga lihim. Walang humpay na sumugod si Luffy kay Doflamingo. Gayunpaman, nagawa itong harangan ni Doflamingo at pinabalik si Luffy. Akala ni Doflamingo ay matatalo na niya si Luffy, ngunit biglang sumulpot si Lo na ikinagulat niya. Kaya tinamaan siya ng malakas na counter-shock attack ni Lo, na sumisira sa lahat ng internal organs niya mula sa loob. Dahil dito, hindi maintindihan ni Treble na kung bakit buhay pa si Lo. Lumalabas na noong si Lo ay binaril ni Doflamingo, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang lumipat ng pwesto sa isang patay na sundalo. Dahil dito, nananatiling ligtas si Lo. Bumalik lang si Lo nang dumating si Luffy. Sa sandaling ito, ipinaliwanag niya ang kanyang plano kay Luffy. Gayunpaman, hindi kayang talunin ng ataking iyon si Doflamingo ng lubusan, kaya sumugod si Luffy at naghatid ng isa pang malakas na sipa na nagpalipad kay Doflamingo. Sa puntong ito, kahit wala na siyang lakas, gusto ni Lo na personal na tapusin si Doflamingo para mapaghiganti si Corazon, kaya nagpumilit siyang bumangon at ginamit niya ang Devil Fruit para tapusin si Doflamingo. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon na ipaghiganti si Corazon. Nang subukan ni Treble na iligtas si Doflamingo, agad siyang pinigilan ni Luffy. Nakapagtataka, patuloy na sinisiraan ni Doflamingo si Corazon. Dahil dito, nagalit si Lo at ginamitan siya ng electrical shock, dahilan para mawalan ng malay si Doflamingo. Ngunit mahina na din si Lo. Biglang napatayo ulit si Doflamingo na ikinagulat nilang dalawa. Lumalabas na may kakayahan si Doflamingo na pagalingin ang sarili niyang mga sugat gamit ang kanyang mga string. Agad na hinawakan ni Treble si Luffy at itinapon habang papalapit si Doflamingo para harapin si Lo. Naiwan itong nawalan ng pag-asa, nag-iisip na natalo siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik agad si Luffy para harangin ang kanyang pag-atake. Anong pinagmamalaki mo para harangin mo ako, Straw Hat? Kaya't pareho silang nagpakawala ng Conqueror's Haki at nagharap sa isa't isa. Nagdulot ito ng panginginig sa buong kastilyo at naramdaman ng lahat ang kanilang kapangyarihan. Nakita ni Lo na may Conqueror's Haki si Luffy, na pagtanto niyang inilagay niya ang kanyang tiwala sa tamang tao. Sa sandaling ito, naalala ni Doflamingo na nang mahuli ang kanyang buong pamilya ng mga mamamayan, nailabas na niya ang kanyang Conqueror's Haki sa murang edad. Dahil dito, hinimatay ang lahat, at hindi sinasadyang nalaman ni Treble na si Doflamingo ay may Conqueror's Haki. Binigyan niya si Doflamingo ng Devil Fruit at baril, kaya ginamit niya ang baril na iyon para patayin ang sarili niyang ama, dahil naniniwala si Doflamingo na siya ang nagtulak sa sarili niyang pamilya sa trahedya na ito. Naisip ni Treble na si Doflamingo lamang ang maaaring maging isang tunay na hari, ngunit sa hindi inaasahan, sinipa siya palayo ni Luffy. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Doflamingo, naging sanhi ito ng patuloy na pagtama ni Doflamingo. Nang maghahatid na si Luffy ng isang malakas na atake, ngunit hindi nagpatinag si Doflamingo. Tumawa siya at mabilis na nag-teleport, sinipa si Luffy na lumipad palayo. Pagkatapos ay nahuli ni Treble si Luffy, na iniwang hindi makawala sa malagkit na substance ni Treble. Ipinagpatuloy ni Doflamingo ang pakikitungo kay Lo, kaya inatake ni Luffy si Treble sa pagtatangkang makalaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya matamaan ni Luffy at hindi niya maintindihan kung bakit. Kahit na gumamit siya ng haki, hindi nasaktan si Treble. Biglang ininsulto ni Lo si Treble, tinawag siyang malansa na tulala, na ikinagalit ni Treble at gusto niya nang tapusin si Lo dahil sa kanyang pangahas na pangiinsulto sa isang mataas na opisyal. Silang apat pala noon ay apat na nagtatag ng pirata na Don Quixote.
Alam na si Doflamingo ay makakagamit ng Conqueror's Haki at isang demonyo, kaya itinaas nila si Doflamingo upang maging pinuno nila. Ang sinumang maglakas loob na hawakan si Doflamingo ay tinatalo nilang lahat, at nagdulot ito ng takot sa lahat ng taong bayan, dahil gusto nilang si Doflamingo ang maging kanilang hari. Biglang sinumpa ni Lo si Treble bilang isang hangal na tao dahil siya ay nagmamanipula kay Doflamingo sa lahat ng panahon. Dahil sa galit ni Treble, nagpasya siyang harapin siya. Sa pagsasamantala sa pagkakataong ito, agad na inactivate ni Lo ang kanyang mga kakayahan. Inilipat niya ang kanyang naputol na braso para hampasin siya, at dahil dito nakatakas si Luffy. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito, nabunyag ang tunay na anyo ni Treble. Payat lang pala siya. Sa puntong ito, napagtanto na lang ni Luffy kung bakit hindi siya tinatamaan ng kanyang mga pag-atake. Bigla niyang sinindihan ang sarili niyang malagkit na substance, dahilan para sumabog ang buong kastilyo na hindi maintindihan ng lahat ang nangyayari. Nakita ni Viola na natalo si Treble. Buti na lang at nakatakas sina Luffy at Lo. Nang makita si Robin ay agad na iniabot ni Luffy si Lo, kaya gumawa ng lambat si Robin para masalo si Lo. Biglang inatake agad sila ni Doflamingo, kaya napatigil si Luffy sa oras. Buti na lang at dumating si Cavendish para iligtas sila. Hiniling sa kanya ni Luffy na ilayo ang lahat mula rito, upang makapag-focus siya sa pakikipaglaban kay Doflamingo. Habang si Lo ay lubhang nasugatan na nangangailangan ng pagpapagaling kaagad. Sa side ni Luffy, nagpatuloy siya sa walang tigil na pag-atake kay Doflamingo, ngunit ang mga pag-atake ni Luffy ay tila hindi mahalaga sa kanya. Sinabi niya na kahit mabilis si Luffy, masyadong mahina ang kanyang mga pag-atake. At sinabi rin ni Doflamingo kay Luffy, matagal na pala niyang pinagmamasdan si Luffy at natuklasan ang di sa kanyang pangalan. Noong oras na iyon, gusto ni Lo na manatili rito, dahil hindi niya kayang maghiganti sa sarili niya, ngunit kahit papaano ay nais ni Lo na masaksihan si Luffy na talunin si Doflamingo. Habang si Luffy ay patuloy na walang humpay sa pag-atake sa kanya, ngunit nagawa niyang harangan ito gamit ang kanyang 5 colors tree. Pareho silang nagpatuloy sa paggamit ng Haki upang magsagupaan sa labanan. Sa panig ni Cavendish, naantig siya sa determinasyon ni Lo, kaya nagpasya siyang manatili rito para saksihan ang labanan kasama si Lo. Sa sandaling ito, gumawa ng hagdan si Bartolomeo, hinayaan munang umalis ang grupo ni Robin, habang si Luffy ay nakikipaglaban pa kay Doflamingo. Bigla siyang nagsimulang gumawa ng string net para makuha si Luffy. Kaya't agad na gumamit si Luffy ng isang nagniningas na suntok upang salakayin siya, na naging dahilan upang mabunggo si Doflamingo sa pader. Ngunit wala iyon sa kanya, kaya't patuloy na ginamit ni Luffy ang Gear 3 upang maghatid ng direktang suntok kay Doflamingo. Nakapagtataka, madali siyang nakaiwas sa pag-atake at agad na naka-counter ng sipa na nagpabagsak kay Luffy sa lupa. Sa puntong ito, sinabi niya na sa isang oras ay mamamatay na ang lahat, at ang tunog ng kanilang mga hiyawan ay mag-aalingaw-ngaw sa buong bansa, na ikinagalit ni Luffy. Napagtanto niyang wala nang masyadong oras, kaya nagpasya si Luffy na gamitin ang kanyang bagong kasanayan. Oras na para gamitin ko ang Gear 4. Habang ang lahat ng mga tao sa isla ay natatakot, ang birdcage ay patuloy na lumiit na walang sino man ang makakapigil dito, na naging sanhi ng pag-aalala ng lahat. Napagtanto ni Zoro na hindi na sila makapaghintay, kaya nagpasya siyang tumakbo at subukang pigilan ang birdcage. Sa panig ni Lo, ang kanyang naputol na braso ay muling ikinabit ni Leo at Mancherry. Ngayon lahat sila ay umaasa sa tagumpay ni Luffy. Sa sandaling ito, ipinasok ni Luffy ang Haki sa kanyang braso at agad niyang pinalaki ng hangin ang kanyang braso, na naging sanhi ng pag-inflation ng kanyang katawan. Ito ang bagong anyo ni Luffy, ang Gear 4. Samantala, natutuwa si Doflamingo dahil ang hugis na ito ay hindi naiiba sa isang rubber balon. Pinagtatawanan mo ba ako? Pinapalaki mo lang katawan mo diba? Ito ay lumabas na si Luffy ay nakagawa ng galaw na ito 2 taon na ang nakakaraan, nang si Luffy ay nagsanay sa mga higanteng nilalang. Ang form na ito ay makakatulong sa kanya na mapataas ang pagkalastiko ng goma. Kaya't hinigpitan ni Luffy ang kanyang braso at mabilis na sinugod si Doflamingo. Sa hindi kapanipaniwalang bilis, sinuntok niya si Doflamingo, pinalipad siya palabas ng kastilyo hanggang sa dumausdos pa ito sa lungsod. Nagulat ito sa mga mamamayan, wala silang ideya kung ano ang nahulog mula sa langit. Nang makita nila si Doflamingo, napabuntong hininga sila at napanganga. Sa sandaling ito, napagtanto niyang masyadong malakas ang suntok ni Luffy.
Biglang lumipad si Luffy papunta sa kanya kaya pinaputukan siya ni Doflamingo ng string net para pigilan siya. Gayunpaman, agad na umiwas si Luffy upang ipagpatuloy ang pagsipa sa kanya. Ngunit nagawa pa ring bumangon ni Doflamingo. Napagtanto na minamaliit niya si Luffy, kaya, lumipad siya sa langit, at agad siyang hinabol ni Luffy. Pagkatapos ay sumugod si Doflamingo para salakayin siya. Ngunit sa puntong ito, hindi na kayang saktan ng mga string ni Doflamingo si Luffy. Maging ang mga suntok ni Luffy ay mas matigas kaysa sa kanya. Nang salakayin ni Luffy si Doflamingo, mabilis itong umiwas at nag-teleport sa likod ni Luffy para palihim na umatake. Gayunpaman, ang kanyang mga sipa ay parang kagat ng lamok kay Luffy, dahil gawa pa rin sa hockey-infused rubber ang kanyang katawan. Ginamit ni Luffy ang kanyang snake punch para habulin si Doflamingo at kahit nagninangas ang strings net niya ay hindi siya napigilan. Kaya siya ay tinamaan ng isa pang suntok mula kay Luffy na nagpalipad sa kanya sa ilang mga gusali. Namangha ang lahat dahil ito nga ang Straw Hat na si Luffy. Ngunit napagtanto ni Law na ang diskarteng ito ni Luffy ay kumukonsyum ng maraming hockey. Sa puntong ito, nagsimulang makaramdam ng pagod si Luffy. Nang makitang maaari pang bumangon si Doflamingo, napagtanto ni Luffy na wala ng maraming oras, kaya sumugod siya para sa isa pang pag-atake. Bigla, nagsimulang ipakita ni Doflamingo ang kanyang tunay na kakayahan. Ginawa niyang strings ang lupa para harangin ang suntok ni Luffy, naiwan si Luffy na nagtataka kung anong klaseng kapangyarihan ito. Ipinaliwanag ni Doflamingo na ang kanyang Devil Fruit ay mayroon ding isa pang kapangyarihan na tinatawag na Awakening. Pagkatapos ay ginawa niyang strings ang lahat sa paligid niya at naglunsad ng tuloy-tuloy na pag-atake kay Luffy. Sa puntong ito ay maaari siyang umatake mula sa lahat ng direksyon dahil ang kapangyarihang ito ay nagpapahintulot sa kanya na gawin ang lahat sa kanyang mga sandata. Nagsisimula ng mapagod si Luffy. Desperado pa rin ang mga mamamayan na tumakbo patungo sa gitna upang makatakas mula sa birdcage. Maraming tao ang sumuko, ngunit biglang nag-anunsyo si Haring Rico sa kanila. Ang lahat ng matataas na opisyal ni Doflamingo ay natalo, at ngayon ay siya na lamang ang natitira sa pakikipaglaban kay Luffy. Mayroon pa rin silang pag-asa para sa tagumpay, na tumulong sa pagpapanumbalik ng pag-asa sa lahat, na naghihikayat sa kanila na tulungan ang iba na makarating sa sentro. Kahit na ang isang 70 taong gulang na babae ay maaaring tumakbo sa isang marathon. Sa puntong ito, ipinagpatuloy ni Doflamingo na ginawang strings ang mga gusali upang salakayin si Luffy, at nahuli niya ito habang ginagamot pa rin ni Doflamingo ang sarili niyang mga sugat. Ngunit hindi niya mahawakan ng matagal si Luffy, kaya nagpatuloy si Luffy sa pagsugod sa kanya. Gumamit pa siya ng mas maraming strings para atakihin siya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Luffy na papaubos na ang oras. Ginawang strings ni Doflamingo ang lahat ng mga gusali sa bayan upang labanan ang isang nakamamatay na pakikipaglaban kay Luffy. Ngunit si Luffy ay masyadong mabilis para sa kanya upang tamaan, kaya nilagyan ni Luffy ng hockey ang kanyang ulo at naghatid ng isang malakas na atake sa kanya. Pinalipad nito si Doflamingo, ngunit nagawa niyang mahuli ang kamay ni Luffy at itapon ito. Nang malapit na niyang gamutin ang kanyang mga sugat, si Luffy ay sumulpot sa harap ni Doflamingo. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang Bazooka move upang ipadala si Doflamingo diretso sa isang bundok. Nang makitang natalo si Doflamingo, namangha ang lahat sa lakas ni Luffy. Akala nilang lahat ay natalo na siya ni Luffy na nagpasaya sa kanila ng husto. Nakita ng MC ng Coliseum si Luffy, nakilala niya si Luffy bilang gladiator na si Lucy. Sa puntong ito, tumatalbog si Luffy sa isang lugar na parang bolang goma. Pwede ba tumigil ka? Iniwan silang lahat na walang kapangyarihan laban kay Luffy. Biglang napagtanto ni Luffy na hindi pa niya lubusang natatalo si Doflamingo, dahil hindi pa nawawala ang birdcage. Si Luffy ay sumugod at mabilis na naglunsad ng isa pang pag-atake. Ngunit sa hindi inaasahan, naubos na niya ang kanyang hockey at bumalik sa kanyang normal na anyo. Nang makita ni Burgess na pagod si Luffy, kinuha niya ang pagkakataong ito para salakayin si Luffy. Ang target pala niya sa pagkakataong ito ay ang Goma Goma no Mi Devil Fruit. Sa puntong ito, ganap na napagod si Luffy, ngunit walang handang tumulong sa kanya dahil itinuturing nilang pirata si Luffy. Biglang nagising si Doflamingo, dahilan para matakot at tumakas ang lahat, kaya't ipinagpatuloy niya ang pagpapagaling ng mga sugat para sa kanyang sarili habang si Luffy ay pagod na pagod, ngunit walang gustong huminto at tumulong sa kanya. Buti na lang at tumakbo ang Coliseum MC para tulungan si Luffy, dahil hardcore fan siya ni Luffy sa Coliseum. Sabi ni Luffy,
Kailangan ko ng 10 minuto. Lumalabas na pagkatapos gamitin ang Gear 4 at maubos ang kanyang hockey, kailangan ni Luffy ng 10 minuto para makarecover. Sabi ni Luffy, kapag nakabawi ako, matatalo ko siya sa isang suntok lang na ikinatuwa ng Coliseum MC. Nakapagtataka na ang lahat ng gladiator mula sa Coliseum ay nagrally din para tulungan si Luffy, ngunit sa puntong ito ay nakarecover na rin si Doflamingo. Sa oras na ito hindi ka na makatakas sa akin, Straw Hat. Sa sandaling bumaba siya sa lupa, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapalibutan ng lahat ng mga gladiator mula sa Coliseum. Samantala, agad namang binuhat ng Coliseum MC si Luffy at tumakbo palayo. Biglang tumalon si Burgess para salakayin si Luffy. Buti na lang at saktong dumating si Sabo na sinipa siya at pinalipad. Nang makita ni Luffy si Sabo, tuwang-tuwa siya. Si Luffy ang aking nakababatang kapatid, simula ngayon, puprotektahan ko si Luffy. Sa sandaling ito, napagtanto ni Burgess na si Sabo ang kumuha sa kanya ng Mara-Mara no Mi, na naging dahilan upang siya ay lubos na na-trigger. Kaya humarap si Sabo kay Burgess para payagan ang grupo ni Luffy na makatakas. Salamat sa kapangyarihan ng Mara-Mara no Mi, hindi siya nagawang saktan ni Burgess. Agad siyang pinaulanan ng sunod-sunod na suntok ni Sabo at pinalipad siya gamit ang kanyang Dragon Claw Fist technique. Samantala, natapos na ni Doflamingo ang lahat ng mga gladiators sa Coliseum. Sa pagkakataong ito, determinado siyang hulihin si Luffy. Sa gitna ng isla, puno ito ng mga tao. Habang binalot ni Zoro ang kanyang espada ng hockey para pigilan ang birdcage ni Doflamingo, at tinutulungan siya ng grupo ni Kinemon sa pagsisikap na ito. Samantala, si Frankie at ang mga dwarf ay nagtutulungan upang itulak ang pabrika na gumagawa ng devil fruits. Dahil gawa ito sa sea stone, hindi ito maputol. Hindi mahanap ni Doflamingo si Luffy, kaya nagpasya siyang dagdagan ang bilis ng pagpapaliit ng birdcage. Dahil dito, lalo pang naging desperado ang mga mamamayan. Habang pinipigilan pa rin ni Sabo si Burgess, ngunit kahit gaano kahirap lumaban si Burgess, hindi niya kayang pantayan ang lakas ni Sabo. Nagsusumikap pa rin si Zoro na pigilan ang birdcage, at sa puntong ito, 3 minuto na lang ang natitira sa birdcage para makontract, habang si Luffy ay may 4 na minuto pa para makarecover. Gumawa si Bartolomeo ng napakalaking harang para tulungan ang lahat na itulak muli ang birdcage. Sa sandaling ito, naalala ni Robin na lahat sila ay nasugatan sa kanilang mga naunang labanan. Paano sila makakabawi ng ganoon kabilis? Ipinaliwanag ni Leon na ito ay salamat kay Princess Mancherry. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para pagalingin sila. Sa panig ni Luffy, tumatakbo pa rin siya, pero biglang sumulpot si Lo at sinabing ibigay mo siya sa akin. Tungkol naman kay God Usopp, hinimok niya ang mga mamamayan na pumunta at tumulong sa pagtulak sa birdcage. Habang hinahanap pa rin ni Doflamingo si Luffy at tinatalo ang mga gladiator, ngunit determinado silang pigilan si Doflamingo. Sa sandaling ito, natagpuan ni Rebecca si Doflamingo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon din si Viola para tangkaing humadlang, pero kahit anong atake nito ay hindi niya magawang bumagsak ni isang buhok kaya sinipa siya nito pababa sa lupa. Sa panig ni Zoro, sinusubukan pa rin nilang pigilan ang birdcage, ngunit ang bilis ng pag-contract nito ay tumataas. Bigla ding dumating si Fujitora para tulungan sila. Sa sandaling ito, lahat ng mga marino ay nagtipon-tipon din at ginamit nila ang hockey upang tumulong sa grupo ni Zoro. Hindi lamang ang mga marino kundi pati na rin ang mga mamamayan ng kaharian ang dumating upang tumulong sa pagpapahinto sa birdcage, at ang bilis ng pag-contract ng birdcage ay nabawasan ng malaki. Nang makita ang lahat na nagsasama-sama at nagtutulungan upang mapahaba ang oras, nagalit ito kay Doflamingo. Sinamantala ni Viola ang pagkakataong ito para salakayin siya, ngunit madaling hinarang siya ni Doflamingo. Nagpatuloy si Viola sa pag-atake, ngunit muli siyang natalo. Sa sandaling ito ginamit niya ang kanyang strings para kontrolin si Viola. Nakapagtaka, muling nawalan ng kontrol si Rebecca. Ito pala ay si Doflamingo ang nagkontrol sa kanya. Balak niyang salakayin ni Rebecca si Viola. Ngayon ay 1 minuto na lang ang natitira at lahat ay nauubusan na ng oras, kaya't sinubukan nila ang kanilang makakaya na pigilan ang birdcage, habang ginagamit ni Princess Mancherry ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang lahat. Si Rebecca ay pinilit ni Doflamingo na salakayin ang kanyang tiyahin, ngunit biglang inihayag ng Coliseum MC sa lahat na ang gladiator na si Lucy ay bumalik, at siya ay walang iba kundi si Luffy the Straw Hat. Sa pagkakataong ito ay determinado siyang talunin si Doflamingo sa isang galaw lamang,
at nagulat ito sa lahat, ngunit sa pagkakataong ito ay naniwala ang lahat kay Luffy at umasa sa kanya. Tuwang-tuwa ang mga gladiator at mga kaalyado ni Luffy nang marinig ang balita. Gayunpaman, bigla silang nakaramdam ng pagod, habang ang kapangyarihan ni Prinsesa Mancheri sa pagpapagaling ay naglaho, habang ang lahat ay nagchecher kay Luffy at nagsimulang magbilang pabalik mula sa 10 segundo. Kaya't nagsimula siyang magkamalay at sinubukang tumayo. Biglang inatake agad ni Doflamingo ang MC na si Guts. Masyado kang nagsasalita. Sa puntong ito, hindi pa rin lumilitaw si Luffy, kaya naisip ni Doflamingo na dumadaldal lang si Guts. Habang kinokontrol niya si Rebecca para salakayin si Viola, sa wakas, lumitaw din agad si Luffy. Lumalabas na si Lo ay lumipat ng posisyon sa pagitan ni Luffy at Viola, kaya nakatayo ngayon si Luffy sa harap ni Doflamingo. Ang kanyang pagbabalik ay lubos na nagpasaya sa lahat. Nabawi mo na ba ang iyong hockey straw hat, tama ba? Nang mapagtantong hindi pa rin ganap na nakaka-recover si Luffy, agad niyang inatake si Luffy. Nang haharapin na ni Doflamingo si Rebecca, agad siyang pinaalis ni Lo palayo. Sa puntong ito, patuloy niyang ginamit ang kanyang nagising na kapangyarihan at agad na nahuli si Luffy. Pagkatapos ay pinahiran niya ng hockey ang kanyang matutulis na sinulid, na patuloy na tumutusok sa tiyan ni Luffy. Kahit na gumamit si Luffy ng hockey upang ipagtanggol ang sarili, pinalipad pa rin siya ni Doflamingo sa bundok. Pagkatapos ay isang malakas na atake ang ibinigay niya kay Luffy. Nang makitang hindi pa rin kumikibo si Luffy, patuloy na kontrolado ni Doflamingo ang katawan ni Luffy, na ginawa siyang puppet. Sa puntong ito, naalala ni Luffy ang kanyang pagsasanay kay Rayleigh, noong nakipag-away siya sa isang unggoy upang magsanay ng isang bagong pamamaraan. Ipinagpatuloy ni Doflamingo ang kahihiyan sa mga mamamayan ng kaharian, at ang pagkakita sa lahat ng tao sa birdcage na ito bilang kanyang mga puppet lamang, ay nagpagalit kay Luffy. Kaya nagpasya siyang gamitin ang Gear 4 at pinalaki ng hangin ang kanyang mga braso. Sa ganitong estado, madaling winasak ni Luffy ang mga thread ni Doflamingo, ngunit napagtanto ni Doflamingo na pagod na si Luffy. Biglang lumipad agad si Luffy sa langit. At para malaman kung paano siya mapapabagsak ni Luffy sa isang hampas, agad na hinabol ni Doflamingo si Luffy at desidido siyang makipaglaban ng husto sa kanya. Sa puntong ito, patuloy na pinalaki ni Luffy ang kanyang mga braso, tinutulungan ang kanyang mga braso na lumaki pa. Ang galaw na ito ni Luffy ay tinatawag niyang King Kong Gun. Naglagay din si Doflamingo ng hockey sa kanyang mga sinulid na nakatutok kay Luffy, kaya ginamit ni Luffy ang napakalaking kamao para kontrahin siya. Ang pinagsamang kapangyarihan ng dalawa ang naging dahilan ng pagyanig ng buong isla. Akala ni Doflamingo ay mahaharang niya ito, ngunit sa pagkakataong ito ay inilabas ni Luffy ang lahat ng kanyang lakas. Nabasag ng suntok ni Luffy ang mga thread ni Doflamingo at tinamaan si Doflamingo sa muka, na nagpabagsak sa kanya sa ibaba at lumikha ng malaking butas sa lupa. Sa wakas, nagwagi si Luffy. Nang makitang natalo ni Luffy si Doflamingo, napaiyak si Rebecca. Sa puntong ito, naubusan na ng hockey si Luffy at bumalik sa normal, kaya agad siyang inilipat pabalik ni Lo. Hindi pa rin alam ng lahat ng mamamayan kung ano ang nangyari. Nang tumingala sila sa langit, unti-unting nawawala ang birdcage na labis nilang ikinatuwa. Habang sinusubukan pa rin itulak ng mga gladiator at ng grupo ni Zoro ang cage, sila ay natisod at nahulog. Sa sandaling ito ay inihayag ng MC sa lahat na natapos na ang labanan at ang nagwagi ay si Luffy, na nagpasaya sa lahat dahil sa bandang huli ay nakatakas sila sa dominasyon at panlilinlang ni Doflamingo. At ang bayaning si Kairos ay umiyak din sa pagdurusa na dinala sa kanya, simula nang lumitaw si Doflamingo. Sa puntong ito, natalo na rin ni Sabo si Burgess. Noong hahayaan na sana siya ni Sabo, ininsulto siya ni Burgess, puro duwag kayong magkakapatid at ininsulto pa si Ace. Nagalit dito si Sabo at hinawakan niya ang ulo ni Burgess, sapat na ang sinabi mo. Lumalabas na si Sabo ay nagsisisi pa rin sa pagkamatay ni Ace, wala siya noong nangyari iyon. Habang si Sabo ay nababalot ng galit, tinangka niyang palihim na salakayin si Sabo, ngunit nagawa niyang iwasan ito at agad siyang pinatahimik. Sa puntong ito, ang Navy ay nagtipon upang hulihin ang lahat ng mga pinuno at maging si Doflamingo. Sa kabila ng kanilang takot, kailangan nilang pigilan si Doflamingo gamit ang Sea Stone. Samantala, dumating si Admiral Fujitora at lumuhod para humingi ng tawad kay Haring Rico, na ikinagulat ng lahat. Dahil nakipagsabuatan ang pamahalaang pandaigdig sa mga warlord, malayang nakapagpatakbo si Doflamingo sa kaharian na ito. Sa puntong ito, kumalat na ang balita sa buong mundo mula sa Dressrosa.
Lumabas na gusto ni Fujitora na malaman ng buong mundo para tuluyan niyang maalis ang Warlord system. Samantala sa Mary Joyce, nakipag-ugnayan ang Fleet Admiral Akaino sa Five Elders. Biglang nakatanggap sila ng balita na natalo nina Luffy at Law si Doflamingo, na ikinagulat ng lahat. Bulalas ni Akaino, yung brat na naman. Pagkatapos ay tinawag niya si Fujitora at pinagalitan siya sa pagluhod at paghingi ng tawad, na ikinahiya ng buong punong tanggapan ng Navy. Pinilit din nila si Fujitora na madakip agad sina Luffy at Law. Sa panig ni Luffy, lahat ay nagpapagamot at nagpapahinga. Biglang dumating si Sabo para hanapin sila. Ang pagkakita kay Sabo ay labis na ikinatuwa ni Robin at sinabi niya sa lahat na si Sabo ay nakatatandang kapatid ni Luffy. Gusto pala niyang makita si Luffy bago umalis. Pagkatapos ay sinabi ni Sabo sa lahat ang tungkol sa kanilang pagkabata, ngunit pagkatapos siyang salakayin ng Celestial Dragon, siya ay nailigtas ni Dragon, ang ama ni Luffy. Gayunpaman, nawala ang lahat ng alaala ni Sabo, kaya sumali siya sa Revolutionary Army. Simula noon, ang mabilis na pag-unlad ni Sabo, kahit na natalo si Hack, ay humantong sa pagsama kay Kuma sa kanyang pagsasanay. Gayunpaman, si Sabo ay patuloy na nakatanggap ng mahihirap na pagsasanay mula sa kanya. Samantala, naniniwala sina Luffy at Ace na namatay na si Sabo, kaya pareho silang nangakong magiging dakilang pirata. Makalipas ang ilang sandali, makabuluhang umunlad si Sabo. Sa puntong ito, itinoon niya ang kanyang paningin kay Dragon, ngunit natulog ng maaga. Pagkalipas ng ilang taon, nagpaalam si Ace kay Luffy upang tumulak, habang si Sabo ay naging mas malakas. Natuto pa siyang gumamit ng Haki at naging Chief of Staff ng Revolutionary Army. Pagkatapos ng mapagpasyang labanan sa pagitan ng Whitebeard Pirates at ng Marines, narinig ni Sabo na pinag-uusapan ng mga tao si Ace. Nang makakita siya ng larawan ni Ace, laking gulat ni Sabo dahil sa wakas ay bumalik ang kanyang alaala. Nagsalo silang tatlo ng isang tasa ng sake para maging magkapatid, dahilan para mataranta at umiyak si Sabo. Naalala ko na ngayon, si Ace ay hindi lang basta pirata o banta, kundi siya ay aking kapatid. Maya-maya, binisita ni Sabo ang puntod ni Ace bago tumungo sa arena para manalo sa Mere Mere no Mi. Sa puntong ito, hindi sigurado si Luffy kung sino ang makakatulong sa kanya na makuha ang Mere Mere Fruit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Sabo. Nang makita si Sabo, agad na napaluha si Luffy. Si Sabo, kapatid ko. Agad namang niyakap ni Luffy si Sabo. Patawarin mo ako, hinayaan kong mamatay si Ace sa harapan ko. Kahit wala na si Ace, pero nagpapasalamat ako na buhay ka pa, Luffy. Hindi ko rin kinaya na mawala ka. Kaya ipinagkatiwala ni Luffy ang Devil Fruit ni Ace kay Sabo. Sa puntong ito, handa nang umalis si Sabo. Pakiusap, ingatan niyo si Luffy para sakin. Kinaumagahan, ang lahat ay nagsimulang muling itayo ang kaharian habang si Luffy ay nagising at sinimulang punan muli ang kanyang tiyan. Bigla nilang narinig na si Admiral Fujitora ay nag-utos na hulihin si Luffy. Kaya't napagtanto ng grupo na oras na para umalis, at nagsimulang kumilos ang Navy upang palibutan ang grupo ni Luffy. Ngunit sinabi ni Bartolomeo na ang mga gladiator ay naghanda ng ruta ng pagtakas para sa kanila. Sa puntong ito, papalapit na ang mga Marines, kaya sabay-sabay na tumakas ang grupo. Biglang napagtanto ni Luffy na may isa pa siyang dapat gawin, kaya humiwalay si Luffy sa grupo at dumiretso sa kastilyo, bagamat walang humpay na hinahabol siya ng mga marino, ngunit hindi nila naabutan si Luffy. Samantala, tinutulungan ng mga gladiator si God Usopp na maglinis ng landas patungo sa daungan. Hinahanap pala ni Luffy si Rebecca. Gusto mo bang makita ang iyong laruang sundalo? Sumama ka sa akin. Pumayag naman si Rebecca at agad siyang binuhat ni Luffy dahilan para maging magulo ang buong palasyo. Laking gulat ng mga mamamayan nang mabalitaan na kinuha ni Luffy ang kanilang prinsesa, kaya't hinabol ng lahat si Luffy para ibalik si Rebecca. Bigla silang napalibutan ng mga Marines, kaya napatumba ni Luffy ang buong grupo. Napagtanto na masyadong marami ang Marines, binuhat ni Luffy si Rebecca at lumipad na ikinatakot niya. Ang bundok sa harap ay tahanan ng laruang sundalo. Habang naghahanda si Kairos na lisanin ang kaharian, dahil nakonsensya siya sa hindi niya nagawang protektahan si Rebecca at ang kanyang asawa, si Rebecca ay binuhat ni Luffy sa tuktok ng bundok at mabilis siyang tumakbo sa flower field, upang salubungin ang kanyang ama. Habang papalabas si Kairos ay dumating si Rebecca na ikinagulat niya. Sa puntong ito, sinabi ni Rebecca na gusto niyang makasama si Kairos, na ikinaiyak niya dahil sa huli ay tinanggap na siya ni Rebecca. Sa panig ni Zoro,
Naabutan siya ni Fujitora. Habang sinusubukang bumalik ni Luffy para makipag-regroup sa lahat, kakalabanin siya ni Zoro. Pumasok ang mga mandirigma at sinabi sa kanila, ipaubayan niyo ito sa amin. Kaya gumawa si Bartolomeo ng isang hadlang upang harangan si Fujitora. Bigla niyang pinakawalan ang kanyang Gravity Devil Fruit Power, tinipon ang lahat ng mga durog na bato sa buong isla, na naging sanhi ng pagkataranta ng grupo. Kung gagamitin niya ito sa pag-atake sa kanila, lahat ay mamamatay. Sa kabutihang palad, dumating si Luffy sa wakas, kaya ginamit niya ang Gear 3 para salakayin si Fujitora. Kahit na alam ni Luffy na siya ay isang Marine Admiral, si Luffy ay nanatiling hindi sumusuko at nagpahayag, ngayon, kung sila ay Yonko o mga Marine Admiral, tatalunan ko silang lahat. Habang si Bartolomeo ay natatakot, si Luffy ay nagpatuloy sa pag-atake kay Fujitora, kaya ginamit niya ang gravity upang itulak si Luffy sa lupa. Pagkatapos ay ibinagsak ni Luffy ang kanyang ulo sa lupa upang lumikha ng isang rebound. Alam na bulag si Fujitora, patuloy na inilarawan ni Luffy kung paano siya aatake para malaman ni Fujitora. Nagpatuloy siya sa paggamit ng gravity para itulak si Luffy pababa. Sa puntong ito, naisip ni Fujitora na minamaliit siya ni Luffy dahil nakita niya itong bulag. Lumalabas na gusto ni Luffy na talunin si Fujitora ng patas, kaya napatawa siya ni Luffy dahil nakita niyang masyadong interesante si Luffy. Itinoon ni Fujitora ang gravity sa kanyang espada at inatake si Luffy ng isang malakas na hampas, na nagpalipad sa kanya. Mabuti na lang at nasalo ni Roger din si Luffy, napatigil sa pakikipaglaban kay Fujitora, kaya sabay-sabay silang tumakbo sa daungan na ikinagulat ni Usopp, dahil marami silang naihanda na barko. Sa puntong ito, gusto pa rin ni Fujitora na hulihin si Luffy, kaya gumamit siya ng higanteng Sphere Stone para habulin sila, dahilan para mag-alala ang lahat dahil hindi nila alam kung paano makakatakas sa gulo na ito. Kaya't inilabas ni Fujitora ang Stone Sphere upang maghanda na lumubog silang lahat, ngunit biglang sumugod ang lahat ng mga mamamayan ng Dressrosa sa pinangyarihan, na ikinagulat ni Fujitora at hindi na siya nakapagpatuloy sa pagkilos. Sa puntong ito, napagtanto ni Fujitora, sa ibabaw, sinisipa nila ang grupo ni Luffy, ngunit sa katotohanan, lahat ng mga mamamayan ng isla ay nagpoprotekta sa grupo ni Luffy upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Dahil wala siyang nararamdamang galit mula sa kanila, nagsimulang makaramdam ng panghihinayang si Fujitora. Sa pagbabalik tanaw, hindi ko dapat ipinikit ang sarili kong mga mata, kung hindi ay nakita ko ng malinaw ang mukha ni Luffy. Sa huli, nakarating sa barko ang grupo ni Luffy. Bigla, ang lahat ng mga mandirigma, mga kapitan, at ang kanilang 5,600 na mga subordinate ay nagpasya na piliin si Luffy bilang kanilang boss at hiniling na maglingkod sa ilalim ng Straw Hat Pirates, na ikinagulat ng lahat. Kaya't ibinuhos ni Bartolomeo ang toast ng Brotherhood. Ngunit hindi inaasahang sinabi ni Luffy, hindi ko iinumin ang baso ng alak na ito, dahil kung gagawin niya, siya ay magiging commander ng isang armada ng 5,600 katao. Ngunit hindi iyon gusto ni Luffy, kaya't sinabi niya sa lahat, ayokong maging boss ng sinuman, ngunit kung sinuman sa aming grupo ang nasa panganib, agad kaming tutulong sa isa't isa, na mas lalong iniidolo ni Bartolomeo si Luffy, dahil gusto niyang maging malayang tao. Sa hindi inaasahan, idineklara nila ito sa kanilang sarili. Hindi man pumayag si Luffy, tinuturing nilang lahat si Luffy bilang boss nila. Sa wakas, nabuo ang Straw Hat Pirates na may 5,600 member fleet na nagpasaya sa lahat at magkasama silang nagdiwang. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.